basahin po natin itong nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, isiniwalat ni Senador JB Ejercito na wala umanong sasantuhin si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project ng Department of Public Works and Highways or etong DPWH. Sabi pa dito, naniniwala rin si Ejercito na hindi natatakot si Remulla sa kanyang buhay dahil minsan na niyang nalusutan ang kamatayan sa sakit na cancer mga kababayan at saka po leukemia. So sabi pa dito, ang basa ko, ang sabi daw ni Senator JB Ejercito, ang basa ko kay Ombudsman, mula nung nakasurvive siya rito sa sakit niya, halos 1 taon siyang nag-struggle. Diyan, talagang sabi nga niya ay face death o humarap na siya mga kababayan sa sukdula ng kanyang buhay. Cancer yan at saka leukemia saad ng senador. Sabi niya, mula nung nalusutan daw niya ito, sabi niya gusto na lang daw niyang gumawa ng tama at maayos. Nag-iba yung attitude niya. Talagang kaya kapansin-pansin, parang mas lalong nawala yung takot niya, dugtong pa niya sa mga radyo interview mga kababayan. Ibig sabihin, kaya daw po kung mapapansin nyo ngayon, mukhang hindi kinakabahan, mukhang hindi natatakot, etong si Ombudsman Boying Remulla kasi nga, nung gumaling daw po ito sa kanyang sakit mga kababayan, nung nakaligtas siya dito sa leukemia at saka cancer, talagang sinabi na daw po niya sa kanyang sarili na aayusin na niya, gagawa na siya ng puro tama mga kababayan. So ngayon, asahan nyo na talagang kahit may mga kaibigan siya na pwedeng magpadrino, doon po sa mga sangkot, sa maanumalyang flood control, talagang tutuluyan pa rin po niya. Kasi nga, maliwanag din naman yung sinasabi ni Sir Ronald Llamas talagang alam ni Ombudsman, Boying Remulla na papunta na rin siya doon. Kaya lulubos-lubusin na ngayon niya yung pagtatrabaho niya. Talagang isasagad na po niya para mapapanagot lahat po ng sangkot dito po sa maanumalyang flood control. So ngayon, sabi pa dito, tuloy pa natin. Ito pa daw. Ayan. Sina Ejercito at Remulla ay madalas magkasama at magkakwentuhan sa kanilang lingguhang programa sa radyo. Kumbinsido rin ang senador na hindi makakalusot kay Remulla ang mga tinaguriang big fish kahit na magkaroon pa sila ng mga padrino daw, mga kababayan o mga malalapit na kaibigan na pwedeng mag-areglo dito po kay Ombudsman Boying Remulla. Ano po dun sa mga nasasangkot sa maanumalyang flood control. So sabi pa dito, sinabi naman ng senador kung talagang may kinalaman talaga, kasuhan. So yun lang, sundan lang yung due process ani po ni Ejercito. Sinabi naman ng senador na suportado niya ang panawagan ng taong bayan na kailangan may managot na malalaking isda sa flood control scam. Walang natatakot na magnakaw o gumawa ng kalokohan sa ating bansa. Dahil nga, wala naman talagang nakukulong na mga malalaking tao rito. It's about time na meron ng certainty of punishment. Dapat ho may makulong na giit pa ni Ejercito. So ngayon kung titingnan po natin, di ba sa panahon ni Digong, mga kababayan, wala naman po talagang nakulong. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, oo, nagyabang siya na magpapaimbestiga siya, oo, may mga sinabi siya, pero wala naman po talagang nakulong. At wala din pong napapanagot nung panahon ni Digong. Kadalasan, magpapapreskon lang siya, sasabihin niya, o kayo mga taga-DPWH asahan nyo, may imbestigahan kayo, pero hindi naman nakulong yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, para sa akin mga kababayan, napakaganda ng administrasyon ngayon ni PBBM dahil lahat talagang kailangan managot at lahat ay mapapapanagot. So sabi pa dito, noong Sabado pinatamaan ni Remulla ang judiciary, partikular na ang Sandigang Bayan dahil talamak din umano ang korupsyon. Dito, may mga abogado na gumagapang, kaya nga yung korupsyon sa atin, huwag niyong sasabihin sa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Panoorin niyo lahat ng judge, panoorin niyo yung mga justices, panoorin natin, patutsyado ng ombudsman. Hawak ngayon ng ombudsman ang mga reklamo sa flood control scandal kung saan unang sinampahan nila ng kaso sa Sandigang Bayan ay si dating Ako Bicol Representative Party List, Saldico. Nag-issue ng warrant of arresto ang anti-graft court laban po kay Ko at sa iba pa mga akusado. So ngayon, kung makikita nyo, may arrest warrant na pala
ito pong si Saldico mga kababayan, pero hanggang ngayon hindi pa rin po siya naaaresto. Pero ako naniniwala ako one time magugulat na lang tayo naibalik na po ng Pilipinas yan at naaresto na po yan. Hindi po sila makakatakas at hindi sila makakatakbo sa kanilang mga posibleng pananagutan. Mga kababayan, ano po, kaya kung ako tatanungin talaga in my personal opinion, mas mas nakikita natin ngayon yung progreso sa paglaban po sa mga kurap mga kababayan kaysa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung sinupil lang naman po niya yung mga pobreng katulad po natin. Walang mga big fish na dinali itong si Digong nung panahon po niya. Kaya nga buti na lang na andi dito yung administrasyon ni PBBM at handa pong pagbayarin lahat po ng mga nasasangkot mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil din po dito sa mga sinabi ni Senator JB Ejercito na di umano mga kababayan ito daw pong si Ombudsman Boying Remulla talagang tutuluyan yung mga sangkot sa mga anomalyang flood control at hindi po uubra sa kanya yung mga padri-padrino. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano rin po masasabi nyo hingil po dyan. At saka kung titingnan po natin mga kababayan hindi lamang po, kaya ko po sinasabi na marami po makukulong ngayon kasi hindi lamang naman po yung mga sangkot sa maanumalyang flood control yung makukulong. Pati mga kababayan, yung mga may kaso sa ibang bansa sa International Criminal Court, makukulong din po yan, lalo na't may mga lumalabas po na balita ngayon na ito daw pong arrest warrant ni Senator Bongo ay posibilidad na lumabas ngayong taon. At maliwanag din na may mga lumalabas na balita na ito daw po mga kababayan si Senator Bato de la Rosa talagang hahantingin na ngayong taon para maipadala sa International Criminal Court mga kababayan. So hindi lamang po yung mga sangkot sa mga anomalyang flood control ang talagang madadali dito. Pati sina Bongo, yung iba pa na katulad din ng Bato de la Rosa, lahat po yan talagang madadali po sa taon pong ito ngayon. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento at bati-bati na rin po. Anyway, shoutout po kay, kay Best Pill Ayan, paratang naman yan ni Jay daw. Oy, Mary Jane Beira, mega love shoutout po. Di Beira, mega love shoutout po sa inyo, mama. Kay Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout. Pakisabi po kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, mega love shoutout po. Magandang gabi po sa kanila. Ano po? Anyway, shoutout din kay Troll Army 60 1616, mega love shoutout Shoutout din kay Rochelle. Yan, mega love shoutout po sa inyo. 23 boss, good PM. Ay, mega love shoutout Anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng mga video po dito sa Bengador mga kababayan at mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Bengador. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng mga ads dito po sa YouTube channel ng Bengador. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Maraming salamat po mga kababayan.